Nagkasakit ako dahil sa bakla, dear Ate Sav. Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y isang simpleng estudyante sa kolehiyo, at itago nyo na lang ako sa pangalang Mark. Hirap na hirap ako noon sa buhay. Anak lang ako ng isang magsasaka at tindera sa palengke, at halos walang natitira sa kinikita ng aking mga magulang para sa aking baon. Madalas ay tubig at biskwit lang ang tinitiis kong kainin para makapasok sa klase. Habang pinagmamasdan ko ang mga kaklase kong may mag-agarang bag, cellphone, at halos walang iniisip kundi ang susunod na lakad, ako na may halos mamatay sa hiya kapag naririnig kong kumakalam ang sikmura ko sa gitna ng lecture. Isang araw, nakilala ko ang isang bakla. Siya ay mas matanda ng 10 taon at kilala sa aming lugar bilang isang bakla na may maliit na negosyo. Malapit siya sa marami, masayahin, at hindi siya tinatanggihan ng tao dahil marunong siyang makisama. Una, simpleng tawanan at berwan lang ang nangyari sa amin. Nakikita niya akong laging nagtitipid, minsan hindi kumakain, at doon nagsimula ang kanyang pakikipaglapit. Mark, huwag ka nang mahiya. Kung gusto mo, sagot ko na baon mo bukas, sabi niya minsang nagkasalubong kami sa tindahan. Napatigil ako, nahihiya ako, pero sa isang iglap, naramdaman kong para akong niligtas sa gutom. Doon nagsimula ang aming kakaibang ugnayan. Sa bawat linggong lumilipas, siya ang nagbibigay ng pangload, pamasahe, at kung minsan ay pambili ng gamit ko sa eskwela. Sa una, wala akong iniisip kundi utang na loob. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng kapalit. Unti-unti niyang ipinaparamdam na gusto niya ako, at kapag hindi ko siya pinapansin, nararamdaman kong parang mawawala rin ang tulong niya. Sa isip ko, ano pa bang magagawa ko? Kung iiwas ako, baka wala na akong pangkain. One time nag-inuman kaming dalawa at nung nalasing kaming dalawa at kinantahan niya ang aking mikropono. At doon nagsimula ang pagbagsak ko. Nakipagrelasyon ako hindi dahil sa tunay na damdamin, kundi dahil sa pangangailangan. Noong una, parang wala namang mali. Hatid sundo niya ako, binibigyan ng mga bagay na hindi ko kayang bilhin. Ngunit habang tumatagal, lumalim ang aming pisikal na ugnayan. Pinilit kong manahimik at kumbansihin ang sarili na ayos lang, dahil may kapalit naman akong natatanggap. Ngunit sa loob ko, alam kong mali. Hanggang dumating ang araw na nagkasakit ako. Hindi ako makatayo sa sobrang sakit at parang may nana na lumalabas sa ari ko. Nagsimula sa simpleng lagnat at panghihina, pero kalaunan ay may kakaibang sintomas akong naramdaman. Kinabahan ako. Sa sobrang takot, nagtago ako at ayokong ipaalam kahit kanino. Ngunit lumala ang sitwasyon. Nang magpatingin ako sa health center, doon ko nalaman ang katotohanan.